Okay, magandang araw sa ating lahat. Heto, pag-usapan natin itong may sinabi na po itong si Nicholas Kaufman, itong attorney po ni former President Duterte. Okay, matindi ang kanyang sinabi. Mamaya babasahin natin yan at magre-react tayo. Okay? Pangalawa natin pag-usapan, ito ang mga testigo laban kay former President Duterte. Mahigpit ang ICC dito. Okay? Talagang tama lang ito na dapat higpitan ng ICC ang mga pag-screening ng mga testigo. Kasi alam naman natin, mga iba dyan, gawa-gawa lang, di ba? At least matutuklasan ng mga taga-ICC na malinis ang ating former President Duterte. Okay? Mamaya, magko-comment tayo dyan. Ayan. Itong sinabi po ni Attorney Harry Roque na itong interim release ni former President Duterte sa ICC malabo raw ayon kay Attorney Harry Roque. Mamaya paliwanag yan ni Attorney Harry Roque at magre-react tayo dyan, no? So at least naman sabi ni Attorney Harry Roque na at least we try, no? Kasi yung gusto natin ay malabas pasamantalang makalabas po si former President Duterte kasi hinihintay na siya ng kanyang mga supporters, no, sa labas sa bansa ng Pilipinas. Okay? So, mamaya pag-usapan rin natin yan at ikikwento natin yan. Ito, dapat kasama raw itong si Bongbong Marcos dito sa petisyon, no, na inihain nila dito sa Supreme Court. Itong mga nangunguna dito, itong si Colmenares na ito rang Supreme Court ay may kapangyarihan na baguhin yung immunity doctrine ni Bongbong Marcos. Kung ito ay mapapatunayan na si Bongbong Marcos ay may kinaugnayan nga dito sa pag-transfer ng halos 80 billion na pondo ng PhilHealth. Okay? 80 billion yun, di ba? Kung 80 billion ba yun? 80 million. Kasi I think 80 billion yun. No? Mamaya malalaman natin yan. Ipapakita ko naman yung balita na yan. Because I am very careful about the yung mga detalye dito, no, kung magkano yung pera kasi po yun ang pagbabasihan ng taong bayan. Kung nasaan ang pera at tama ba yung pag-transfer. Ito yun so dapat lang naman, no, kung pwedeng ang may kapangyarihan ang Supreme Court na baguhin yung anong tawag dyan? Yung immunity doctrine ni Bongbong Marcos, pwedeng makulong itong si Bongbong Marcos. Di ba? O pwedeng kasuhan pala. Pwedeng kasuhan. So, mamaya, paliwanag natin yan. At heto, matinding-matindi itong huling pag-usapan natin, Itong administrasyon na ito, hindi ko na lubos maisip na meron ng mga pulis na mga hold-upper na raw. No? At yung mga tinatarget nila ay mga Chinese national pa. Ito ba ay pang-aabuso sa mga Chinese dito sa Pilipinas? Grabe. Mamaya pag-usapan natin ang detalye dyan at magre-react po tayo. Okay? Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share ang ating video para guys kakalat ito sa mga kababayan natin, okay? Para itong mga natutulog na mga bangag magising-gising rin, Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Importante po na mag-subscribe tayo para lagi tayong updated sa ating mga balita. And yung mga cellphone ninyo, ma-notify kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba tayong lahat? Okay, simulan natin dito sa statement ni itong legal counsel at attorney Nicholas Kaufman ni former President Duterte. Ako po I really appreciate this attorney na ito, no? Na ang sabi po ni Nicholas Kaufman, I'm here to stay and I will fight for Mr. Duterte until the end. Ayan. So sa totoo lang, no? Ito yung mga attorney
na dapat tularan ng mga bobong attorney dito sa Pilipinas. Ang daming mga bobo ditong attorney sa Pilipinas eh. Di ba? Na kung hindi man balimbing, eh, wala. Kahit alam nilang wala sa hulog ang kanilang mga kliyente, eh, yung kanilang mga rason, eh, medyo sablay rin eh. Tingnan nyo yung rason ni Attorney Conte, di ba? Hiningan siya ni VP Sara ng nasaan na yung mga pangalan sa sinasabi nyo na 30,000 yung mga nabiktima sa war on drugs. Alam nyo ba kung anong sinagot ni Attorney Conte? Sabi pa naman niya, ay, wag nyong pansinin yan si VP Sara, nililihis niya ang usapan. Paano nililihis? Kayong nagsimula dyan sa istorya, ha? Nagpakalat kayo ng 30,000 na mga nabiktima dyan sa EJK na yan. Ngayon, nasingilin kayo sa mga pangalan nito, hindi na kayo makapagbigay. Tapos, namimintang pa kayo na si VP Sara pa yung, anong tawag nila doon? Ha? Diversionary tactics. Di ba? So, it only shows na bobo ka na lawyer. So, itong si attorney, ako bilib na bilib ako dito kay attorney Nicholas Kaufman. Kasi many times na ito siyang in-interview ni Maris Umali. At yung mga tanong po ni Maris Umali, medyo technical eh. That involves already mga technicalities kung nandoon na kayo sa loob ng ICC. Kung talagang hearing na. Ito, nag-iingat itong si Attorney Kaufman sumagot. Kasi, hindi naman yan dapat i-reveal mo. Kasi, alam naman natin yan na kaso yan at dapat yan pinaghahandaan. Tapos kung mga pinagsasabi mo, yan ang pagbabasihan ng mga kalaban mo, di ba? So, pero itong si Maris Umali, pinipilit pa rin nila na makakuha ng mga impormasyon laban dito kay Kaufman. No? So, tama itong si Kaufman, no? Every time na magpapa-interview itong si Kaufman, straightforward po ang mga ang mga sagot, no? At gusto natin yung mga ganyang style na tao. Kaya pala, no wonder itong si Attorney Kaufman di umano marami ng mga kasong ipinapanalo nitong si Attorney Kaufman. Diba? Kasi magaling na lawyer. Kaya nga, I am praying, we are hoping na magtagumpay po ang Team Duterte, no? At ang mga lawyers nito, headed by Attorney Nicholas Kaufman, no? God bless you, sir, and good luck sa inyo, no? At we are very thankful na loyal ka sa iyong kliyente, no? Kung trabaho talaga. I'm here to stay. Imagine that one, no? And I will fight for Mr. Duterte until the end. Ayan, walang iwanan. Okay, so palakpakan tayo dyan. Palakpakan. Ayan. Okay, so move tayo sa next topic natin, no? Pag-usapan natin itong ito na nga, itong mga testigo, no? Laban kay Duterte dito sa mga sinasabi nilang EJK. Mahigpit raw ang ICC patungkol dito. Ako sa tingin ko tama itong dapat nga higpitan eh. Kasi tayo sa mga DDS supporters, naniniwala po tayo na itong mga testigo nila, duda natin di umano, gawa-gawa lang ito, no? Para magmukhang may matinding kasalanan itong si former President Duterte. Okay, so yan, pakinggan natin ito. Play! Pinaplansya na ng International Criminal Court ang pagpili sa mga posibleng testigo sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano kahigpit ang ICC sa pagpili ng mga testigo? Yes, Jiggy, nako mahigpit, no? Pero bago yan, pinapakita ko na sa inyo, nasa likod natin, nandito si Vice President Sara Duterte. Bumisita siya sa ICC Detention Center at sa kasalukuyan, siya ay nagpapapicture dito sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya na naghihintay dito sa labas. Pero yun nga, mabalik tayo dito sa tinatakbuhan ng kaso o paglilitis bilang pagsunod sa utos ng International Criminal Court Chamber. Nagsumite na
ang registry ng kanilang observations pagdating sa partisipasyon ng mga biktima sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Kasama rito yung kanilang rekomendasyon kung paano dapat pipiliin yung mga sasali sa paglilitis na resulta rin daw ng naging mga konsultasyon sa mga biktima mula taong 2021 hanggang 2023. Marami na raw sa hanin ng drug war victims at mga naulila ang gustong makiisa sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bagamat hindi kinukumpirma ng kanilang abogado, ilang grupo na nagsabing nandito na sila sa The Hague, Netherlands. Kung kakailanganin po, pwede po sila at gusto po nilang mag-testify. Ngunit alam naman po natin yung security. Kasi sa totoo lang, iniingat-ingatan natin yung mga testigo ninyo baka pinulot lang ninyo yan sa kanto-kanto. Kasi po, I hope ang ICC ay susuriin nila ng mabuti itong mga testigo na ito. Kasi kung ginagawa nila doon yung mga nagrarally kasama si Conte na may bit-bit yung mga picture ng mga biktima, kung tutuusin, mga nagurgur yun sa ibang krimen. Meron nga doon, may bit-bit na picture, buhay pa yung binit-bit niyang picture. Di ba? So, yung mga testigo, ako po ay nababahala rito sapagkat alam naman po natin niluluto nila. Dito pa nga lang sa Pilipinas natutuklasan ng mga taong bayan na may anomalya dyan sa mga yung mga pamilya na sinasali na yung mga namamatay na hindi naman kinaugnayan doon sa AGK ni Tatay Digong. Di ba? So, we are hoping na itong ICC higpitan itong pag-screening nitong mga testigo na ito. Di ba? Kasi doon pa lamang wala ng kredibilidad hindi nakapanipaniwala. Di ba? Sige, patuloy. The risk. Kaya wala po kaming i-divulge na any names po kung sino man po ang potential na. Wala kayong names na ibibigay. Paano yan? Takot ba kayo na i-research na naman yan sa mga supporters ni Duterte at matutuklasan na, bakit ka nandyan? Kasi, ako ito, hindi naman ito talagang nangyari pero ito ay posibleng mangyari. Itong mga ganitong sitwasyon. May iba dyan na alam naman natin na mahirap, sobrang lala ang kahirapan ng Pilipinas. Baka may iba dyan na babayaran na lamang para magtistigo dito sa AGK na niluluto nila. Di ba? So, talagang, I hope na itong ICC naman ay may kakayanan na to identify na itong mga testigo na ito ay legit ba o hindi legit. Yan ang kinatakot ko. Ano ba ang criteria nito para maipasok ang isang testigo? Yan ang dapat nating malaman. Di ba? Kasi kung nagtitinda lang yan daan sa ng saging sa kanilang barangay tapos pinulot doon, magtistigo ka ito para kasi ikaw magmukha kang parang mahirap na kasi ang pipiliin nilang mga testigo yung talagang yung nakakaawa, di ba? Yung mga nagtitinda ng gagamitin kaya ako I'm warning you, huwag kayong masilaw sa pera kung mayroong ganong mga pangyayari. Hindi pa naman ito nangyayari pero posibleng ganyan. So I hope itong mga taga-ICC ay gawin ninyo ang inyong trabaho po sa pag-screening dito sa mga testigo. Witness. Hahatiin sa Groups A, B at C ang mga mag-a-apply na biktima. Sa Group A, yung mga malinaw na biktima at otomatikong kwalipikado. Sa Group B, yung mga hindi biktima kaya rejected ang aplikasyon. Habang sa Group C, yung mga hindi malinaw ang kaugnayan sa kaso at isa-isa sa ilalim. Imagine that one, Dinidivide na nila ng Group A, B, and C. The fact na ito ay dinivide na, there is really something wrong. At tapos,
dapat, ito sa basing sa aking knowledge patungkol dito, siguraduhin nyo na itong mga testigo na ito, na itong mga biktima ay may kinaugnayan ito na talagang si Duterte ang nag-utos, na siya ang nagpagurgur dito. Kasi po, kung hindi talaga ito mailink kay Duterte, wala. Di ba? And we are very confident dito na sa sobrang dami nilang i-accuse kay Tatay Digong, hindi sila mananaig. Yan kung ang ICC ay hindi sila magiging bias dito. And I hope not. Kung talagang professional kayo mga taga-ICC, wag kayong mamumulitika. Okay? Assessment. So the purpose is just to organize the framework on how are we going to kind of prepare for the victims to be... Ginanya nila kasi sobrang dami. Sa duda ko rito na mismo ang mga taga-ICC may mga pagdududa dito sa mga testigo na ito. Kaya ginawa nilang A, B, and C yung screening. Able to present their applications to the judges in order to seek the possibility of to participate. May application forms ito na dapat tiyakin ng prosekusyon na masusunod. Yung kaanak po ba nilang namatay ay namatay between November 1, 2011 hanggang March 16. Paano yan? Yung mga nagrarally doon, bit-bit nila yung kanilang kamag-anak na nagurgur di umano. Nagurgur 2023. Tapos isali nila doon. Yung nagurgur sa 2023, balita ko lang ito may narinig ako. Nagurgur sa 2023 tapos ibintang na kay Duterte. Lahat na lang si Duterte na lang ang may kasalanan. Ay nako. In 2019 at namatay po ba dahil sa war on drugs na sa ilalim ng DDS ni Duterte at sa ilalim po ng Philippine State Policy ng Presidente si Duterte. Sa patakaran ng ICC, prosekusyon ang tutukoy na ipepresenta sa korte. Pinahihintulutan din ng ICC na abogadong kumatawan sa mga biktima. Hindi po kailangan pumunta kung meron talagang heightened security risk. At kung meron naman po... Hindi sir, papuntahin nyo para talagang legit yung datingan Papuntahin nyo. Sabihin nyo kay Bongbong Marcos, siya ang gumasta doon sa 30,000 na mga, yung sinasabi nilang 30,000, sige. Budgetan nyo yan ng ilang milyon, billion pa nga budgetan nyo yan, papunta doon sa daig para makapagsalita lahat. Tingnan natin, di ba? Tingnan natin. Kung online na facility. Paglilinaw naman ng ICC, pwedeng maghain ng motion ng depensa bago mag-confirmation of charges sa Setyembre. Kabilang dyan ang pag-dismiss sa kaso o pag-request sa interim release ng dating Pangulo. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na nakapag-issue ang ICC ng arrest warrant sa mamamayan ng mga bansang hindi nila miyembro. Pero lumalabas na si dating Pangulong Duterte ang kauna-unahang suspect. Di ba? Marami silang mga satsat na mga sinasabi na hindi ito kauna-unahan. Meron ng mga pero at the end natutuklasan na si Duterte pala yung unang nagkaganyan sa ICC. Di ba? Talagang I hope naman magising-gising ang itong mga taga-ICC na may halong politika talaga itong nangyari kay Duterte. Na naaresto at nadala dito sa The Hague mula sa isang non-member state. Kaya hindi maiwasang magbabala ng kaalyado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque sa tamang pag-handle ng ICC sa kaso. Ito na talaga yung pako sa kabaong ng ICC. Huwag sana silang magkamali dahil pag sila nagkamali, tuluyan ng magiging kabahagi na lamang ng kasaysayan ng ICC. Bigay gaya ng palaging ginagawa ni VP Sara sa tuwing bumibisita siya dito sa ICC Detention Center, talagang isa-isa pinagbibigyan niya yung mga... Ako, sa totoo lang ang ICC po, mag-ingat sila sa kanilang mga desisyon dito. Itong kaso ni Duterte po, buong mundo, not only the Philippines, but the entire nation, yung United Nations, yung mga countries around the world, nakatutok po dito sa kaso ni Duterte.
ito yung pagbabasihan ng mga iba't ibang bansa na kung fair o hindi fair ang ginagawa ng ICC. Kaya nga kayo ICC, mag-ingat-ingat rin kayo sa inyong mga desisyon because the world is observing. Especially itong si Donald Trump, no? President Donald Trump ng US. Oh. 'Di ba? Matatandaan natin na itong si Donald Trump ayaw niya itong ICC eh. Galit siya dito sa ICC. So, alam ko, hindi naman mangingialam siguro si President Donald Trump dito sa kaso ni Duterte sa ICC, pero for sure, tututukan yan ni Donald Trump kung kayo ba ay tama gumawa ng hustisya. Yun, tututukan talaga yan, no? At ito, pinag-usapan rin itong interim release ni former President Duterte sa ICC. Ay ayon kay Attorney Harry Roque, medyo malabo raw. Pero at least we try. No, kasi gusto naman nating makalabas si Tatay Digong eh. No? At makapiling niya ang kanyang pamilya at ang kanyang mga supporters. So heto, pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Mismong si Attorney Roque aminadong malabong pagbigyan ng ICC sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba pang update sa The Hague, ihahatid live ni Mon Gualvez. Mon? Cheryl, mahigit 3 linggo na mula nang madala dito sa ICC Detention Center sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero hanggang ngayon wala pa ring patid ang pagdating at pagbabantay dito sa labas ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Umaasa at humihiling at nananawagan sila na mapabalik na dyan sa Pilipinas si former PRRD. Isa-isang sinusulatan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga birthday cards na ito. Kahit tapos na ang kaarawan ng dating Pangulo, umaasa silang may papaabot ito sa kanya. Para meron po siyang mababasa lagi. At para po sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta. Alam nyo, no, sa mga nanunood dito na mga kababayan natin dyan sa The Hague, Netherlands, mga OFWs dyan, shout out po sa inyo. At in behalf of the Donmar TV, maraming salamat sa inyo, no, na malaking bagay ang ginagawa ninyo sa paggawa ng mga cards na maiparating nyo kay Tatay Digong na mahal ninyo siya. Okay? Kasi po, alam naman natin na kapag nandyan po kayo sa detention cell nyo, no, nakakulong si Tatay Digong, medyo, syempre, malungkot ka doon sa loob, no? At alam naman natin na itong si Tatay Digong ay mahilig magbasa, no? So, sa ganyang paraan, itong mga card na ibinigay nyo at mabasa yan isa-isa ni Tatay Digong, kasi mahilig man yan magbasa si Tatay Digong, ay malaking bagay po yan. Busog na busog yung puso ni Tatay Digong na mabasa niya yung mga mensahe ninyo. Kaya maraming salamat dyan sa mga OFW sa The Hague po. Kayo mga bayani po talaga kayo ng bansang Pilipinas. Thank you po sa ginagawa ninyo. Buong pusong pagmamahal sa kanya. Umaasa ang Duterte supporters na maapalaya ang dating Pangulo. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte na plano nilang magmosyon para sa interim release. Pero aminado ang kaalyado ng dating Pangulo na si ICC accredited lawyer Harry Roque mukhang mahihirapang pagbigyan sakaling hilingin nila ito sa ICC. I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Pero siyempre, susubukan pa rin. Ang tagapagsalita. So at least, sabi ni Atty. Harry Roque, no, wala pa raw napayagan na pansamantalang makalabas yung mga nagdaan, no, na mga war against humanity, crime against humanity, no. So pero at least na susubukan pa rin nila, no, para ma-consider siguro ng mga taga ICC na pwede pang, kaya nga wag tayong mawala ng pag-asa, no? Kasi po malaking bagay na yan kapag makalabas si Tatay Digong. Ang sa atin lang dito, ma-realize ng mga taga ICC na bakit sobrang dami po ang mga supporters ni Tatay Digong.
Di ba? Kaya nga, sabi ni Basti Duterte, hindi tayo hihinto. Ipakita natin sa buong mundo, hindi lang sa ICC ha, ipakita natin sa buong mundo na marami tayong nagmamahal kay Tatay Digong. Para naman magtaka sila, bakit ang dami nito? Ano bang nasa kay Duterte? Bakit maraming nagmamahal nitong taong ito? Di ba? Kasi alam ko naman marami pa rin dyan sa mga members ng mga taga-ICC na hindi pa nila masyadong kabisado ang pagkatao ni Tatay Digong. At hindi nila masyadong nabasa o natukoy yung history kung ano talaga ang mga ginagawa ni Tatay Digong. Detalyadong impormasyon. So sa kanon, at least naipakita natin na magtataka sila. Bakit? Ang daming supporters nito. From that, magiging curious sila na, oo nga no? Kasi po, sometimes, maraming nagsasabi na itong ICC ginagamit na rin ng mga ibang bansa para sa pamumulitika. Magiging one-sided na rin yung style ba? Yan ang ikinatakot natin dito sa sitwasyon po ni Tatay Digong. Okay? Patuloy. Ng ICC, nanindigang meron silang jurisdiksyon sa crimes against humanity ng dating Pangulo kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nangyari naman daw kasi ang krimen sa mga panahong miyembro pa nitong Pilipinas. Gayunman, pwede raw questionin sa korte ang legalidad ng pagsuko kay Duterte. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Itinanggi ng International Criminal Court na tanging... So, it's up to the judges na raw. Kasi po, alam ng taga-ICC na illegal talaga yung pagka-aresto ni Tory doon. At napatunayan yan ni Senator Amy Marcos. So, yun, yung mga ebidensya na yun, yung mga detalyadong pag-aresto doon, ibibigay yun sa mga judges ng ICC, sila na ang mag-decide. Kasi po, kung matutuklasan niya na illegal yung pagka-aresto ni Duterte, at ano tawag doon, malalaman ng mga judges sa ICC, at makadesisyon sila na mali yung ito, mali ito. Diyan tayo magkaproblema. It's either pabalikin si Duterte doon sa Pilipinas, makabalik siya sa Pilipinas at doon ililitis yung patungkol sa pag-aresto niya. Hindi ko alam I'm not so familiar about this, pero dapat rin magbigay ng statement ang mga ICC judge patungkol doon sa sinasabing illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong. Dapat mananagot rin yung mga pumipilit na ihatid si Tatay Digong dyan sa ICC. Diba? Kasi po, nag-usap-usap naman tayo dito ng hustisya. So, walang hustisya yun sa ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi nila binigyan ng karapatan yung tao na makapagdepensa sa kanyang sarili. Di ba? So, pagbababoy yun ng kapwa Pilipino. Patuloy. Malilit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman doon mga pending investigation at arrest warrant sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Yun nga lang, kailangan pa rin doon ng kooperasyon ng mga namumuno sa isang miyembrong state o di kaya naman, voluntaryo itong gagawin ng isang bansang hindi na miyembro ng ICC. Nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na mas di ba, dati ko na itong sinabi na sa tingin ko, sarcastic yung napagpasalamat kay VP Sara. Tinanggap rin ni Bongbong Marcos, bobo talaga. Isa pa itong si Castro. Ay nako, Castro. Akala niya siguro seryoso si VP Sara doon sa pagpasalamat.
Ay no, tingnan nyo. Pagbonding sila habang nakakulong ang ama sa ICC. Tinanggap ng Malacanang ang thank you ng bise, pero mukhang mas dapat daw pasalamatan ang naging ugat mismo ng umano'y extrajudicial killings. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, hindi naman din po sila Alam mo, Castro, ikaw ang pinaka-dahilan na bumaba ang rating ni Bongbong Marcos. Kaya kung ako sa iyo, mag-resign ka na, Castro. Pinahiya mo lang si Bongbong Marcos. Karoon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama. Sa mga inireklamo po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero, pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Glad I could help. Akala niya siguro seryoso si Bibi Sara. Nauto rin sila. Cheryl, wala pang tugon si Vice President Sara Duterte hinggil sa latest statement na yan ng Malacanang, at actually inaabangan natin dito meron na sa labas ng ICC Detention Center ang pagdating sakasakali ng mga Sinabi na ni BP Sara na sarcastic yun. Anak ni dating Pangulong Duterte, kabilang na nga dyan si VP Sara, para mahingan din ang kaniyang mga masasabi tungkol dito at sa kasi pa mga updates patungkol din sa tinatakbo nga nitong kaso ng kaniyang ama. Plus, kanina, tanging abogado lamang ang nakita natin na pumasok sa loob at di na rin siya nagbigay muna ng pakayag sa media. Cheryl. Maraming salamat, Mon. Okay, so ayan na nga, no? Tayo po ay hopeful pa rin na mabigyan ng interim release si Tatay Digong, no? Kahit malabo, pero at least we try. Diba? Itong patungkol po sa issue ng PhilHealth, diba? Kung matatandaan natin, malaki po ang problema natin dito sa PhilHealth, no? Na malaking pera po ang transfer, no? At nangunguna ngayon itong si Colmenares na dapat raw isali pa rin itong si Bongbong Marcos sa petisyon na ito na ginagawa nila, no? Kasi po ang Supreme Court raw ay may kapangyarihan na baguhin ang immunity doctrine. Kapag malalaman po na malaking bagay ang participation ni Bongbong Marcos sa paglipat ng pera na ito. Okay? So kung babaguhin nila ang doctrine na ito, immunity doctrine, pwedeng kasuhan si Bongbong Marcos. Halaka, Bongbong Marcos. Dito, patuloy. The 1973 Constitution provided expressly that the President is immune from suit. The 1987 Constitution dropped that provision. Hiniling ng grupong Bayan Muna sa Korte Suprema na dapat kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondents sa kanilang inihaing petisyon. Kaugnay ito sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Paliwanag ni Attorney Nery Colmenares, may kapangyarihan ng Supreme Court na i-modify o baguhin ang Presidential Immunity Doctrine na hindi pwedeng kasuhan ang isang Pangulo habang nakaupo. Ito hindi ko lang malaman kung totoo itong sinabi ni Colmenares na may kapangyarihan ang Supreme Court dito na baguhin ang immunity doctrine. Okay? Kasi alam naman natin na wala tayong tiwala dito kay Colmenares. Sa pwesto. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang motion ni Solicitor General Minardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit ito. Sabi ni Colmenares, sa ilalim ng 1973 Constitution, binanggit na immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Therefore, Your Honor, it's a jurisprudential rather than a constitutional issue now within the powers of this court to modify if warranted. Binigyang diin ni Colmenares hindi totoong mahaharas o maiistorbo o apektado ang trabaho ng Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anya ng magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG.
But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Tanong naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi ba mahahaluan ng politika ang kaso kung isasama bilang respondent ang Pangulo? Is there a political motive for wanting that the President be named as a Actually, sa totoo lang, kung dapat suriin nyo ng mabuti kung may participation si Bongbong Marcos dyan, di ba? So, wala, siguro meron political motive, pero at the end of the day, merong political motive o wala, suriin na lang natin. Kasi kung meron siyang kaugnayan dyan, hindi kasuhan siya. Kasi dapat kayo kayong mga nandyan sa gobyerno, ito yung lagi niyong tandaan. Do not work for the President. Do not work for the President, work for the Filipino people. Anong ibig sabihin dyan? Kayo po ay nagtatrabaho, nagsiservisyo para sa tao, hindi po para sa presidente natin. Kasi kung ganun ang mangyari, kung merong malaking kasalanan ang presidente natin, so hindi na yan natin mapaparusahan kung ganyan. Di ba? Kasi kung ang taong bayan na ang magsabi na hindi na namin gusto itong ginawa ng presidente dahil dito sa PhilHealth, example lang yan So, yung mga decision nyo dyan kasi equal branches naman tayo, di ba? Executive, legislative, at itong judiciary. O kayo mga taga-judiciary dyan, serve for the Filipino people. Wag niyong kampihan o protektahan ang presidente natin. You have your equal powers. You have to work on it. Naiilang kayo kasi baka na ito presidente na ito Hindi ganyan. Kung may kasalanan ng presidente, go on with the Kung sa tingin nyo, hindi ko naman sinabing may kasalanan talaga kasi po, bago ito inilatag itong issue na ito, talagang meron sigurong connection sa presidente. So, ang ibig kong sabihin dito, bigyan natin ng pagkakataon ang taong bayan na mabigyan na imbestigahan natin ang presidente. Kasi po, this will lead to impeachment. Pwede rin ito kung mapatunayan ito. Di ba? Kasi malaking pera ito 80 billion plus ang inilipat nila na pera. Di ba? That's unconstitutional. Nakalagay yan sa ating batas, sa ating konstitusyon, na ang priority po na budget ay yung kalusugan ng taong bayan. Di ba? So, wala. Political something, motive, ganon, ganyan. Kalimutan nyo yung mga political. Kung merong kasalanan, edi imbestigahan. Kung may probable cause. Well, Your Honor, not a political motive, Your Honor, but the fact that we're asking that we void this act and it be included. Sa ilalim ng 1987 Constitution, may malawak na kapangyarihan ang Korte Suprema tulad ng pagpapawalang bisa sa buong batas na ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo, at may kapangyarihan din silang baguhin ang nauna nilang desisyon kung sa tingin nila ay hindi na aplikable sa ngayon. Dante Amento, UNTV. Ay, grabe naman mga lawyers, no? Puro yan magaling lahat. So, yan, talagang magbabase yan sa magbabase yan sa mga batas na ginawa ng Pilipinas. At the end of the day, di pa rin ninyo yan si Bongbong Marcos. Di pa rin, that's my opinion. Mahirap pa rin, isangkot kasi nasa posisyon Marami pa rin siyang kakampi dyan sa Kongreso. Marami rin siyang kakampi sa Senado. Di ko lang alam sa Senado, I'm not so sure, pero ay nako,
Kawawa talagang bayan natin. Ay nako. Ito ha. Dahil diyan, no? 'Di ba, marami tayong mga nagrereklamo sa administrasyon na ito, no? Na sabi pa nga nila si Bongbong Marcos raw ay weak leader. Sabi nila si Bongbong Marcos hindi marunong. 'Di ba? At kitang-kita naman natin siguro, bumabagsak na nga ang kanyang rating, 'di ba? Ano bang ibig sabihin kapag babagsak na yung rating mo at trust and approval ratings? Ibig sabihin, nafe-feel na po ng taong bayan na you are not an effective leader. Okay? So, if you are not an effective leader, magre-resulta. Isa sa mga inireklamo ng taong bayan ay yung kanilang seguridad. Kasi ibang-iba ang kanilang nafe-feel nung panahon ni Tatay Digong at nafe-feel nila ngayon sa Administrasyong Marcos. Dati, secure na secure sila. Kasi po, alam naman natin si Tatay Digong, priority niya yung seguridad ng taong bayan. Ngayon, kahit i-deny nila pa ng i-deny yung tumaas ang krimen ngayon sa Pilipinas, nakikita rin naman natin. Di ba sabi pa nga ni Romualdez na huwag kayong magpakalat ng fake news patungkol po sa mga krimen. Hindi naman yan, alam mo Romualdez, hindi naman yan pakalat kasi po na ibinalita yan ng social media. Binalita rin ng mainstream media na kalat na po ang krimen sa bansa. Kahit i-compare mo pa sa Administrasyong Duterte, syempre magdi-deny kayo kasi napahiya na kayo. Heto na po ngayon ang Administrasyong Marcos. Ganito po ang mga nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos, ipapakita ko sa inyo. Alam mo, sa totoo lang, nalulungkot ako dito sa balitang ito. Tingnan nyo. Hinold up umano ng 8 pulis ang isang pamilya ng mga Chinese sa Las Piñas. Tinangay nila ang mga mamahaling... Imagine ha, ang pulis na siya yung puprotekta sa atin. Sila sana yung puprotektahan tayo. Pero pulis... Meron ng mga pulis na mga hold-upper? Marbil, wala ka bang gagawin dito? Tapos, sasabihin mo lang, pangpahaba ng oras? Yung pag, dyan? Ay nako, tapos heto, Marbil, Pulis. Pulis mo ito. May mga pulis na, hindi naman lahat kasi marami namang mga matitino na pulis, is just that hindi na takot ang mga pasaway na pulis ngayon. Kasi pasaway rin naman ang kanilang chief PNP. Ayan grabe. Nang hold up na. At buti naman na itong mga Chinese national na ito, hindi sila dumirekta doon sa pulis. Kasi kung didirekta sila sa pulis, natatakot na rin sila. Baka isabotahe sila doon. Good job na pumunta sila sa media. At least malalaman ng buong sambayanang Pilipino na merong mga pulis na ganito. Gamit at pera na nagkakahalaga ng 85 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pinasok ng mga nagpakilalang pulis ang bahay ng pamilya ng isang Chinese national sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas City noong Miyerkules. Pinagtatanggal nila ang mga CCTV sa lugar at pinagkukuha ang mga gamit ng mga biktima. So it's very obvious mga pulis sila. Bakit ang una nyong gawin ay sirain ang CCTV? Kasi sirain nila ang CCTV para hindi makita ang kanilang gagawing kabalastugan. Di obvious na may masamang intensyon. Kasi kung wala kayong masamang intensyon, pupunta kayo doon at mag-serve ng warrant,
Hindi, bakit ang CCTV ang punteriya nyo? Kasi kung confident kayong tama ang gagawin ninyo, hindi kayo matatakot na naka-video. Di ba? Wala na. Booking sila dito eh. After that, they bring my brother go to the second floor. Itong nagsalita na ito na yung Chinese national ha. Him to open the safety box to check inside. Okay, so my brother he just follow what the police say, right? They don't care. Buti naman ito mga Chinese national nito, sumusunod lang sila sa utos ng mga police. Kasi they are very confident na mga police ito eh. So dapat susunod tayo. 'Di ba? Sino ba namang hindi safe kung police yung pumasok? 'di ba? So sumunod lang sila. They just want to take the money. They just want to take the money. Yan. Ang kakapal ng mukha ninyo, mga polis na ng hold up. Sa panahon ni Tatay Digong, dinoble po yung sahod ninyo. Tapos, ayan. Tapos sasabihin ni Marbil, pangpahaba ng oras. Kaya galit na ang tao eh. Ang mga nagpakilalang pulis, hindi naka-uniforme, aabot sa... Hindi pa naka-uniforme. Kung totoong legit yan na operasyon, dapat naka-uniforme sabi. Hindi pa naka-uniforme. Marbil, ha? Pampahaba pa ba rin na to ng oras, ha? Sitahin mo to. 85 milyong pisong halaga ng pera, alahas at mamahaling relo ang tinangay nila. Kahit natatakot para sa kanilang seguridad, lakas loob na humarap sa media ang dalawang Chinese para isiwalat ang nangyari sa kanila. Kwento nila, may ipinakita umanong arrest warrant ang mga nagpakilalang pulis. Pero giit na mga biktima, ibang tao ang nasa dokumento. Actually, the name is same name only. The Chinese name and the passport are different. Hindi ko, sa totoo lang ha, sabihin nyo na kung bias ako, pero the way I look at this situation ha, itong issue na ito, sa tingin ko naman itong mga Chinese na ito nagsasabi ng totoo eh. Kasi yung nagsalita sila sa media, no? Hindi putol-putol yung kanilang sinabi. Hindi sila nagkautal-utal na isiniwalat nila ang mga nangyayari. 'Di ba? Tapos ang pinili pa nila media. So meaning to say, hindi na sila confident at wala na silang tiwala sa mga pulis. Kaya pinili nila na doon na sila sa media magreklamo. Di ba? So, wise rin, wise. They are same name, but... At least, no? Sa tingin natin, ito, this is my opinion, ha? I'm not being biased here. Sabihin nyo ng bias ako. Pero, yan ang nakita ko, ha? Hindi siya nagka-utal-utal na mag-explain. The people is different of them. Ang insidenteng yan, nakarating na sa National Capital Region Police Office. Sinibak na sa pwesto ang mahigit 30 tauhan ng Eastern Police District Special Operations Unit. Sinibak na raw. Yan ang mga mukha. Ipakita nyo yung mukha. Bakit hindi yan ipakita? Yan ang hirap sa inyo, Marbil, no? Dapat ipakita nyo rin yan. Kung ano yan, mga pobreng mga mamamayan natin, mga kababayan, yung mga nagnanakaw, ipakita yung mukha. Pero ito, tinatakpan. Media, ipakita nyo yung mga mukha na yan. Unfair. Ang sa amin lang unfair ba sa mga Pilipino? Raw sa mga yan, ang direktang may kinalaman sa umano'y robbery hold-up. Pinakamataas na ranggo sa mga nirelieve ay isang Chief Master Sergeant. Dinisarmahan na sila at inilagay na rin sa restrictive custody ang buong unit ng EPD-SOU. Galit na galit at talagang nahihiya ako dun sa mga actions na ginawa nila. Sa una pa lang makikita. Buti pa itong si General Anthony Abirin. Nabanggit pa niya na hiyang-hiya siya dito sa ginagawa ng mga pulis na ito. Itong si Marbil hindi aamin eh. Di ba? Sabi niya, galit na galit at nahihiya ako sa mga aksyon na ginagawa nila. Sa una pa lang, makikita mo na kasi kung legitimate operation or whatever yung palagi kong sinasabi na strict adherence to the police operational procedure ay hindi nasusunod yun.
Oh, hiyang-hiya itong si Attorney Aberin. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming mga matitino na pulis talaga. Ewan ko lang itong Chief PNP ninyo at itong Pangulong Bongbong Marcos kung matino rin ba sila. Yan ang tanong. Muna kasi kung legitimate... What I mean by matino, wala namang masamang, wala namang illegal na ginawa ang presidente at si Marbil, wala naman. Pero soft ba? What do I mean ba? Hindi po tayo, yung isa sa mga ikinagalit ko kay Marbil, yung sinabi niya na pampahabang oras. Doon talaga ako sumakit yung ulo ko. Kaya, pasensya ka na Marbil pero sa totoo lang, dapat maging stricto ka, sir. Gawin mo yung ginawa dati ng mga ginawa ni former President Duterte. Protektahan nyo yung taong bayan natin. Operation or whatever is dapat yung palagi kong sinasabi na strict adherence to the police operational procedure ay hindi po nasunod yun. Lumalabas na maraming protocols at standard procedures ang nalabag sa insidente, kabilang ang pagkasanang operasyon sa labas ng kanilang areas of responsibility nang walang clearance at koordinasyon. Wala rin anyang suot na body cameras. So, natuklasan na itong operasyon na ito, wala talaga. Hindi sumunod sa protocol. O bitbit na recording device ang mga pulis. Patuloy po yung backtracking po natin ng CCTV para malaman natin kung saan sila nagtungo after the operation. Aminado rin ng NCRPO sa pagkakaiba ng subject ng warrant sa naging target ng ginawang operasyon. Inihahanda na ang mga kasong kriminal at administratibo laban sa mga sospek. Tiniyak din ng pulisya na handa silang bigyan ng proteksyon ang pamilya ng Chinese national. Nagbabalita mula sa... Ay, nako. Sa totoo lang, kawawa yung Chinese national, di ba? Baka itong mga pulis na ito, ang target nila ay mga Chinese national. Kasi alam niyo naman na may problema rin itong gobyernong ito patungkol po dito sa mga spy ng mga Chinese di umano. Kaya sinamantala na nila. Kayo namang mga kapulisan dyan, di ko nga maintindihan itong mga pulis na mga pasaway. Hindi ko nga maintindihan bakit nakapasa kayo ng pagiging pulis. Dapat, buti pa yung panahon ni Tatay Digong, talagang hinigpitan yung requirements at criteria sa pagiging pulis. Dapat higpitan nyo na. Di ba? Kasi at the end of the day, taong bayan ang magsasuffer kung puros na julul at mga bangag ang mga pulis natin. Marbel, gumawa ka naman ng action dito. Huwag kang magtago sa palda ng amo mo. Okay? Sana mapalitan na ito si Marbel. Yun lang ang sa akin. Sana si Tory at si Marbel dapat mapalitan na yan kasi isinisuka na yan ng mga taong bayan. Ayaw na nila yung style na ganun Okay, so kayo guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Lahat na po yun ng mga sinasabi ko ay opinion ko. Okay? I might be wrong, I might be correct with my opinion, but that's my opinion. Okay? So, patuloy ang ating discussion po sa comment section. Okay? Usap-usap tayo sa comment section. Guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi, okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi may mga videos tayo doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin, okay? So, maraming salamat sa mga audience ko sa Donmar TV. Maraming salamat sa mga nagpapakulay. Si Miss Judge pala, nagpapakulay yan Miss Judge, maraming salamat. At always remember guys na kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video, see you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat at mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.